Red Corner. Kausapin na natin nasa Red Corner on line 5 natin. Former Senior Associate Justice, Supreme Court of the Philippines at lead convener ng Isang Bayan Coalition, Justice Antonio Carpio. Good morning, Justice. Peter Atrica joining you once again. Justice, good morning po. Hello, good morning. Good morning po, sir. Thank you po. Ayan, medyo malinaw po yung ating linya na po ngayon. Thank you po for joining us, sir. Justice Carpio, magandang umaga po. Si Peter ito. Unang tanong po, ang report na dumarating sa amin ay mukhang tinanggap ni Rodante Marcoleta yung offer po ng Philippine Bar Association to host the debate between him and Senior Associate Justice Tony Carpio. So does that signal po na mukhang chances are matutuloy po itong tinatawag na friendly debate? May isa pang issue, no, dahil hindi pa nagkaayos sa yung topic. Mm-hmm. Yung topic na propose ko, ayaw niya. Nag-propose siya ng bago, napaka-complicated. Sabi ko, simple na lang. Mm-hmm. The topic will be, is there a West Philippine Sea? Mm-hmm. Kasi sabi niya, wala raw. Opo. Kasi wala pa tayong coordinates. Well, my position is, meron. Mm-hmm. Yun na lang pagdebate namin. Pag gusto niya, dagdagan pa. Kasi sabi niya, yung may apat tayo na isla sa Kalayaan Island Group na outside zone. Sabi niya, hindi sa atin yun. Labas ng exclusive economic zone natin yun. So, we can add another topic are the 4 islands in the Kalayaan Group which are outside our EEZ, part of Philippine territory. Yun. Opo. Actually, yun po yung sinabi ni Senator Marcoleta na the West Philippine Sea is not internationally recognized, number one, and number two, that the Kalayaan Island Group is outside the country's exclusive economic zone. So kung siya mismo ang nagsabi nun, bakit hindi pwedeng yun ang maging two topics ng debate? Yeah, yun nga. Sabi ko, para simple lang. At saka that's the reason why nagsalita ako kasi sabi niya, there is no such thing as sa West Philippine Sea. O sige, we'll debate whether there is such a thing as West Philippine Sea. Okay. Sino po ang magiging magdedesisyon tungkol dito sa magiging topic nito, ng magiging debate, Justice, no? Kung tinanggap naman na po ng Philippine Bar Association etong pag-host ng debate between the two of you. Well, I accept the hosting of the Philippine Bar Association. Ang problema na lang yung topic. Hindi pa nagkaayos sa topic. Yeah. Pero pag pumayag siya na resolve that there is a West Philippine Sea, I will take the affirmative, he will take the negative, tuloy ang debate. Isa din po kasi sa tinitinan namin dito, Justice, no, kanina, yung usapin ng impormasyon at kung alam ba talaga ng mga mamamayang Pilipino din kung ano ba yung meron ba talagang West Philippine Sea, ano ang West Philippine Sea, anong bahagi ng mga EEZ. Instead of having a friendly debate, maari po kaya na magkaroon na lang tayo ng massive information campaign kung pwede para hindi na tayo abot sa ganitong klaseng usapin dahil kung tutuusin sa dami ng dokumento na meron tayo, legal and international documents na magpapatunay na meron at atin naman talaga ito, at least informed ang lahat ng mga Pilipino. Yeah, pwede rin yun. I have all that in my YouTube I have YouTube lectures explaining all of that, no? Ang ganyan siguro hindi pa nakita ni Senator Marcoleta, pero ang dami na, may mga 1.6 million views Yeah, po. So andun yan, i-explain ko lahat yun. Yes. Oo. Let's go to the debate itself. So ang right now ang medyo nasa pinag-uusapan pa ay ano ang talagang topics na pagdedebatihan. But outside of that, kailangan pa rin po ng rules of engagement, di po ba? Ano yan? That's the PBA na mag-decide yan kasi that's alam naman nila yan, madami ng debate yan That's there is you have 10-15 minutes on each side, tapos may interpellation,
and then rebuttal, ganyan. Ayun. That's formalized na yan eh. Ayun. Structured yan eh. Okay. So, you're still hoping, Justice Carpio, that na sana matuloy itong debate na ito para magkaalaman na. Yeah, because this is very informative whether there is a West Philippine Sea or not. Napaka-basic yan eh. Okay. Nagkaroon na naman po tayo ng panibagong report, Justice, no, na meron na namang mga namamataang barko ng China na umaaligi doon sa mga maritime exercises ng ating mga forces, no, mga kaalyado po natin ng Pilipinas. Sa tingin niyo po ba itong nagsisimula na naman na pagdami ng mga Chinese ships ay isang indication na baka narinig na nga nila yung pronouncements ni Senator Marcoleta, nakikita nila na merong arguments regarding this at nangyayari na nga po yung kinatatakutan natin na baka maisip nila pwede natin gawing excuse ito to incurse more doon sa ating mga kinakamkam na lugar sa Pilipinas. Well, they have been doing this long before. No? They are monitoring any naval exercise. They always shadow that. Gawain nila ito, matagal na. So hindi na po, dahil nga po matagal na po ito at sa palagay niyo po ba yung ating gagawing pagdebate will strengthen yung posisyon ng Pilipinas pagdating sa paningin ng international community? Well, hindi. Because this is just to educate ourselves. No? Kasi Barcoleta says na walang West Philippine Sea. Napakinggan ng napakadaming tao yan eh. He is a senator. Baka maniwala yung mga Pilipino sa kanya eh. Someone has to rebut it. He Justice, has to be corrected. Pag hindi siya kinorek, maniniwala yung taong bayan natin. oo. Justice Carpio, I don't know kung meron pong relasyon ito, no, at all sa pinag-uusapan natin ngayon na proposed friendly debate. Pero meron pong inaresto na di umano ay isang Mongolian spy na isang hindi lang piloto kundi fighter jet pilot di umano. And would you consider this as something very serious, sir? And hindi kaya medyo na-encourage kung mismong ang ating matataas na opisyal nagsasabi na hindi nga parte ng EEZ yung mga pinag-uusapan natin. What is your take on this, sir? Well, yung spy na yan, that's not the only one. They have been doing that. They have been sending their people, spies, to take pictures of our naval facilities, mga air bases natin. SOP yan sa China eh. They are monitoring all our calls. Ako, I just assume that they are monitoring all my calls, my email. SOP nila yan. Kaya lahat ng mga opisyalis natin sa military, sa foreign affairs, naka-monitor yan ng China. So that is SOP because gagamitin nila in case there is a conflict. No? If there is conflict between China and the Philippines in the sea or in the international, in the UN, gagamitin yung information. They're gathering information to use against us. Do you think the government po, especially yung mga security agencies natin, are they doing enough para ma-out pa o ma-discover pa itong mga tinatawag nga nila na mga DPA or yung mga sleeper cells, etc.? Well, yeah, they're countering that. They're trying within their means. Wala naman we don't have the equipment that the Americans have. But we are countering it. Kaya lang, during the time of President Duterte, sabi niya, he allowed the Chinese to put up towers, communication towers in military camps nationwide. No? Yes, and so, that. ngayon, binago na yon, no? So we are monitoring that. Our military, our intelligence sector is monitoring that. They're trying to stop that. But of course, mas madaming resources ang China, no? Sa atin. Yeah. Pero yung pong binanggit po ninyo ng mga cell sites sa mga military camps,
Did you say na binago na yun or nandun pa rin po? Wala na, hindi tinuloy. Ayaw Ayun. ng military natin. Pinilit sila ni Duterte to sign the agreement, pumirma sila pero dinilay nila hanggang nawala si Duterte. Yeah. Okay, one last point po mula sa akin Justice. Medyo nakakabahala na of course there's always the freedom of speech lalong-lalo na kung nasa Congress kayo ha. Pero doesn't it bother you na hindi tayo nagkakaisa on exactly what we should defend and who we should support? Well, ideally, dapat we should be united, no? But we are a democratic society. We have freedom of speech, so we allowed these things. But if you are a high government official, dapat alam mo ang napag-aralan mo. Ako, Maritime zones. Meaning yung mga pronouncements po ni Marcoleta could have been different kung napag-aralan niya yung Yeah, because it's in aid of the enemy. Parang he's siding with China. Pero may sinabi din po si Senator Marcoleta about this. Well, not about exactly this, Justice, no? Kundi dun sa usapin din ng treason at yung pagsasabi natin na somebody na parang binibigay na sa ibang bansa yung dapat ay atin is almost tantamount to that. Sinabi din po niya na I pronounce you, referring to you, sir, na guilty ka daw po for treason dahil sa dahilan na ipinamigay mo na raw po yung 242,000 square nautical miles ng Philippine Territorial Sea sinabi po niya ito noong February 13 sa isa kanyang TV show. Sa palagay niyo po ba kailangan niyo po bang mag-comment pa about this or do you see of course. Alam mo, yung Congress, House, and the Senate passed a law, Republic Act 9522, aligning our baselines to conform with UNCLOS. Tapos, inapprove, pinirma ng Presidente, overwhelmingly approved by Congress, question nila na we will lose, under that law, we will lose the hundreds of thousands of maritime zones. So, dumating sa Supreme Court, no? Unanimous kami. Ako po sumulat ng decision na tama yung batas. It's in accordance with the Constitution. We will not lose anything. Bakit? In the Treaty of Paris, kasi yung sinasabi nila, yung ating territorial sea are all the waters in Paris lines. Yung 1898 Treaty of Paris lines, di ba? May lines yan. Sabi nila, ang territory natin, everything within the Treaty of Paris lines. But yung international law says you can only have, at that time, 1898 yung treaty, saka yung Treaty of Washington, 1900. At that time, 3 nautical miles lang ang territorial sea from the coast of the island. So, most of those waters, hindi territorial sea natin. Kaya lang, just to simplify, gumawa sila ng lines para sabi, everything within the lines, all the islands within the lines are ceded by Spain to the U.S. The Treaty of Paris says, ganito, cedes to the United States the Philippine archipelago consisting of all the islands within the treaty lines. Ang linipat are the islands. Yung islands in 1898 included 3 nautical mile territorial sea. So, hindi kasama sa paglipat yung outside the 3 nautical mile territorial sea. Ganyan din sa Treaty of Washington of 1900, 2 years later. Sinabi doon, Spain also cedes to the U.S. any and all islands lying outside the treaty lines. Sa dalawang treaty, islands ang linipat. Pero under international law, pag island ka, may 3 nautical mile territorial sea ka. So,
Ang linipat actually with the islands and 3 nautical mile, hindi yung lahat na tubig. Yung lines lang, just to say na all the islands within those lines. Hindi sinasabi na lahat yung tubig doon. So even the US said that is, when we bought it, we only bought the island and the territorial sea. Hindi lahat. And Spain also follows the same. And in 1898 and 1900, the international law says your territorial sea is a maximum of 3 nautical miles. In our 1935 Constitution, nakalagay doon, the Philippines adopts the general principles of international law as part of the law of the land. Therefore, yung 3 nautical mile maximum territorial sea, that is a general principle of international law, automatically adopted by the Philippines as part of the law of the Philippines under the Constitution. So actually, ang ating territorial sea lang up to 3 nautical miles lang Okay. until in 1982, yung UN Convention on the Law of the Sea expanded it to 12 nautical miles. So hanggang 12 nautical miles lang. Lahat na bansa sa mundo, ang territorial sea nila, 12 nautical miles Ayun. maximum. Ang gusto ngayon nila Magallona, nila Harry Roque, na kasama yung beyond the 12 nautical mile territorial sea, dapat territorial sea pa rin natin yan, kahit na it is in violation of general principles of international law. Okay. Pero pag isang mabilis na lang po na paglilinaw. Opo, isang mabilis na paglilinaw na lang po. Itong punto na ni-raise ni Marcoleta, can this even be part of the argument dito sa gagawin nating debate? Very, very fast lang po, Justice. Well, we can include it kung gusto niya, but since ito, we can have a second debate or isama natin. Okay sa akin yan. Alright. Because klaro yan. Opo. Everybody, kahit na yung US, sabi nila, kami yung bumili ng Philippine Archipelago. Ang pinili namin, yung isla lang at 3 nautical mile territorial sea. Hindi namin binili lahat ng tubig within the Treaty of Paris line. Opo. Yeah. Alright, sige po. Saka, tayo mismo, yung ating Constitution, sinabi, we adopt the general principles of international law as part of the law of the land. Automatic yun. Yeah. Automatically, if it is a general principle of international law, it is part of Philippine law. Opo. And the general principle of international law, your maximum territorial sea as of 1898, Yes. 3 nautical miles lang. Alright. Okay. Sige. 1982, Naging 12. nagdasan yan to 12. Opo, opo. So, Alright. paglabag sa 12 nautical miles, hindi na sa EU yan. Opo, Ang gusto alright. nila Magallona, kahit nalabag sa 12 nautical miles, atin pa rin yan. Opo. We'd have to leave it there po. Opo. Yeah. Justice, would have to leave it there. Apologies po na naubusan lang po kami ng oras. But we appreciate your time, sir, and we'll try to talk to you again soon po about this. Justice, salamat po. Okay. Thank you po. Okay, thank you. Ang ating Alright. former Bye. Senior Associate Justice ng Supreme Court, Justice Antonio Carpio. Ituloy na Nag-overtime yan. kami. Maganda yung naging usapan natin.